train yourself to do hard tasks. So meaning yan is sanayin mo yung sarili mo na gumawa ng mga mahihirap na may parte sa self-improvement mo. So yan yung i-discuss natin kasi yan yung parte ng self-improvement na principle na malaki talaga ang effect sa'yo at magiging epekto nito sa buhay mo. So ito yan, ang train yourself to do hard tasks ay isa sa pinakamakapangyarihang prinsipyo ng self-improvement. Fact yan, totoo yan. Kasi nga, dito sa side ng improvement na to, is ikaw yung magdidikta sa sarili mo. Ibig sabihin, choice mo. Kasi alam mo yung gagawin mo may benefit. So kahit mahirap siya, is gagawin mo siya. Ang konsepto nito ay simple. Kung mas sinasanay mo ang sarili mong gawin ang mahihirap, ngunit kapaki-pakinabang na bagay, yan yun, di ba? Usually naman talaga yung may benefit tayo, mahirap talaga siya gawin sa umpisa. Kasi nga nasanay yung utak natin sa survival. Ibig sabihin, yung utak natin kasi wired lang yan for comfort. Kasi 'di ba, comfort and security means survival. So kunwari magstay ka lang sa bahay, humilata, so safe na safe ka, 'di ba? Kasi nasa bahay ka lang. Tapos wala kang ginagawa. So yun talaga yung wiring ng utak natin, wired for survival. So ito yan, mas lumalakas ang isip, disiplina at kakayahan mong magtagumpay. So usually naman talaga lahat ng mga nagiging successful financially, lahat to pinagdaanan, consistently yung habits nila talaga. Tsaka hindi sila madaling madistract. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa sarili ng walang dahilan. Ito ay tungkol sa pagpili ng take note pagpili, choice talaga, ng mga gawain na may mataas na long-term reward kahit hindi sila komportable gawin ngayon. So isa na to is yung training, 'di ba? Tsaka pagbabasa. Yan yung may long-term benefit ka. Tsaka yung syempre yung pagiging consistent doon sa hanap buhay mo. Gawin yung paulit-ulit yung hanap buhay mo na magbibigay ng malaking income sa'yo. So, di ba mahirap talaga gawin yan? Kasi nga, yung katawan natin, utak, may memory din yan. Lalo na yung katawan, may memory din. So, bakit mahalaga ang hard task? Ang utak ng tao ay natural na naghanap. Ito nga ba sinasabi natin? Comfort, instant pleasure, mabilis na reward, pinakamadaling option. So parang hindi ka talaga namimili fully. So wala kang freedom of choice dito kapag nasa survival ka pa rin na consciousness. Ito talaga yung survival na consciousness na sinasabi nila, 'di ba? Ito ang dahilan kung bakit madaling mag-scroll sa social media, manood ng videos, maglaro, mag-procrastinate. Kasi kapag may single focus ka talaga or may mission ka or ambition sa buhay, which is yumaman nga, 'di ba, pumaldo. Kasi yung pera kasi magbibigay talaga ng freedom sa iyan. Freedom na healthcare, freedom na makabili ng pagkain na masustansya, which is expensive, 'di ba? Tapos sabay yung freedom din makabili ng mga comfort, 'di ba? Na bagay for your convenience para hindi nasasayang oras mo. Ito ang dahilan kung bakit madaling mag-scroll sa social media, manood ng videos, maglaro, mag-procrastinate. Samantalang mahirap mag-aral, totoo yan, lalo na magbasa. Ilan ba sa inyo yung kaya magbasa talaga na tuloy-tuloy? Diba? Aantukin ka pa niyan. Kaya kailangan sasanayin mo rin talaga yan, yung magbasa ka, sasanayin. Kasi yung vocabulary mo rin lalawak. Mag-workout. So, ilan ba sa inyo talaga yung consistently... Alam ko meron ganito si Carlos Agassi. 16 years old pa lang siya, hanggang ngayon 40 plus na siya, mag-50 na. Consistent pa rin siya mag-workout. Yun kasi yun part na siya ng identity ng tao na yun. Once na kasi na may standard ka sa sarili mo, parang, alam mo yun, mainis ka sa sarili mo pagka hindi mo na nasusunod yun. Kasi normal na sa'yo yung mag-training. Gumawa ng negosyo, normal na to sa mga negosyante nga, di ba? So pagka hindi sila, may isang araw talaga na hindi sila nakaka-make money, syempre, mapapaisip sila, ano mali, bakit ganun, di ba?
mag-ipon, gumawa ng content araw-araw. Sa content creator, yun. So, makaka-relate nito yung mga content creator, yung kapag hindi ka nakagawa ng content sa isang araw, parang may mali or kulang, di ba? Kasi nga, content creator ka. Kapag lagi mong pinipili ang comfort, humihina ang iyong tolerance sa discomfort. Kasi nga, yung utak kasi natin, hindi siya naniniwala sa good or evil. Wala siyang pakialam talaga sa totoo. Ang pinaniniwalaan ng utak natin is yung nasanay tayo. Ibig sabihin comfort, di ba? Comfort. Marami kasing yung comfort eh. Pwedeng komportable ka na sa pagte-training, which is mahirap sa iba, di ba? Pwedeng komportable ka na mag-make money as a negosyante, pero mahirap sa iba. So depende na lang talaga yan kung saan ka komportable. Kaya nga may tinatawag na repetition, yung neuroplasticity. So natitrain talaga yung utak ng tao. Kasi 'di ba dati, mayroong mga scientists na sinasabi or sa science sinasabi na once na mag-reach na yung utak ng adult is fixed na talaga, hindi na nare-rewire yung habits, which is napatunayan nga ng mga scientists na hindi ganoon, 'di ba? Na meron tinatawag niyan neuroplasticity. Ibig sabihin, nag-a-adapt yung mind natin through repetition. Hindi lang mind, pati katawan. Kasi may memory reflex din yung katawan eh. Kapag nasana yung katawan mo sa hardship, kagaya ng pagte-training, hinahanap-hanap na rin yan. Kasi nga may utak din talaga yung katawan. So, yun, 'di ba? Tawag doon neuroplasticity. Depende na lang talaga yan kung saan ka magpapaka-addict. Yung pala yung video ko na yun, yung clip na yun. Kung magpapaka-addict ka lang din naman sa sarili mo na lang, 'di ba? Yun yata yung clip, nalimutan ko na yung sinabi ko doon specific. Which is yun nga eh. Kasi kesyo negative yung mga habits mo or positive yung mga habits mo, magiging addiction mo yan pag paulit-ulit mong ginagawa. So, choose wisely, di ba? Kung ano magbe-benefit ka. Syempre, yung magbe-benefit ka, di ba? Kapag lagi mong pinipili ang hard task, lumalakas ang iyong resilience. Kaya nga yung mga successful sa financially, kasi consistent sila sa ginagawa nila eh, which is mag-make money lang, di ba? Tsaka mag-self-improve. So, mangyayari dun is, once na-reach na nila yung ganong level, nabobore na yung mga tao na yan. Ibig sabihin, wala nang challenge kasi nga, sa consistency kasi, nagiging normal na sa'yo yung gawain na yun sa pagiging successful financially. Tapos, dahil nga normal na siya sa'yo, parte na siya ng identity mo. So, ang totoong identity is yung habits talaga, yung habits. Which is, manggagaling pa rin talaga yan sa kalooban mo. Kailangan magkaroon talaga ng internal shifting for improvement, self-improvement. Ang focus kasi ng self-improvement, di ba? Self. Lahat ng growth ay nangyayari sa discomfort. Halimbawa, gym, mas mabigat ang weights, mas lumalakas ang muscles. Gumaganda rin yung cognitive function sa training, alam ko eh. Business, maraming rejection, mas gumagaling sa sales. Kasi yung rejection kasi redirection lang talaga yan, tsaka data. So, both beneficial pa rin sa'yo. Kasi mahirap kung businessman ka tapos successful ka na agad sa una pa lang. Hindi mo na pagdaanan yung di ba ang buhay cycle, up and down. So, hindi mo ma-handle yung downfall, di ba? Kung puro pabor lang sa iyo yung na-experience mo, mabibigla ka niya. Kaya nga merong iba na di ba? Nagdi-delete. Content creation, mas maraming videos ang ginagawa. Mas gumagaling magsalita. Totoo yan. Kaya nga, kung everyday kayo magsasalita ng ganito, kahit practice lang, sa totoo, dahil nga sa neuroplasticity, magiging magaling na rin kayo. Kasi lahat ng content creator panoorin nyo, actually hindi sila naiiba sa akin, lahat sila ganito magsalita. Kasi nga sa repetition, 'di ba? Kaso ako lang ata impromptu eh. As in yung kaya magsalita na matagal din, na walang script. Pero lang to ChatGPT na to
Syempre para may structure, hindi tayo maligaw. Reading, mas maraming impormasyon, mas matalino ang decision making. Oo, kasi nga, pag nagbabasa ka, na nagwo-work yung imagination mo. 'Di ba, nag-i-imagine ka. So parang yung mga scenario, multiple possibilities na i-imagine mo na rin sa real life. So hindi lang talaga pag-gather ng information yung reading, may train din siya, which is yung may part yun sa brain natin, yung imagination. Delayed gratification, isa ito sa pinakamahalagang skill. Ang ibig sabihin nito ay handa kang magsakripisyo ngayon para sa mas malaking reward sa hinaharap. Actually, kahit naman hindi yung malaking reward sa hinaharap, kahit yung sacrifices na ginagawa mo ngayon, kasi ang focus mo self-benefit. 'Di ba? Ibig sabihin, gagawin ko tong bagay na to. Kaya nga 'di ba lagi ko sinasabi sa inyo, lahat para sa ikakabuti. So, subjective yan. Kung ano talaga yung tingin mo makakabuti sa'yo, kahit mahirap pa yan, yun yung gagawin mo, di ba? Kasi yun yung paniniwala mo, eh. Yun yung in alignment sa kalooban mo. So, gagawin mo talaga siya, di ba? Kaya nga, meron dalawang tao, di ba? Pabasahin mo ng isang libro, iba-iba ng interpretasyon. Or, kung marinig nila tong podcast ko na ganito, iba-iba yung interpretasyon, di ba? So, yun yung sinasabi natin. Kung ano talaga makakabuti sa inyo. Kahit mahirap yan, paglaanan mo talaga ng atensyon, oras, or panahon. Kasi nga, makakabuti sa'yo. Malamang, gagawin mo ba yung hindi makakabuti? Pero na lang talaga kung ikaw yung typical na tao na nagse-self-sabotage talaga dahil excitement sa'yo yun. Pero tingin ko yung mga ganun tao, tingin pa rin talaga nila yun makakabuti. Kasi, pagka nandun sila sa peaceful state, parang normal, bago sa kanila yun eh. Kasi nga, di ba yung tao talaga, na-attract sila sa comfort. Ibig sabihin sa pamilyar. Kaya nga pag sa unang phase ng self-improvement, siya, mahirap talaga. Kasi nga, complete rewiring talaga ng brain, body, and pati kalooban, tsaka yung nag-aaral, nag-exercise, nag-iipon, gumagawa ng negosyo, hindi agad masaya. Well, yung ganito kasi, pag naging addict ka na sa self-improvement, hindi ako sang-ayon dito na hindi masaya. Kasi yung self-improvement, addiction din yan eh. Parang ako, 'di ba, yung isa-sample ko na lang 'to kasi hindi ako pwedeng magsalita para sa ibang tao. Syempre nagre-research ako. Addiction ko 'to eh, hindi na ako nanonood ng mga entertainment, basketball, boxing. Kahit nga yung kay Conor McGregor, hindi ko na nga pinanood yung laban ngayon eh, yung bago. Oo, nakikita ko lang siya sa shorts, pero yung talagang pag-aaksaya ng oras, hindi. Kasi iba na yung addiction mo. Puro ganito na, 'di ba? Kasi nga, yan na yung new version, hindi na yung old version na tinatangay na lang ng mga social media, ng mga bad influence na tao, walang control sa urge ng impulses, 'di ba? So, hindi ako sang-ayon na sa for the sake na masaya. Masaya ako sa ginagawa ko, kaya ako nga ginagawa, 'di ba? Tsaka, ito yung tingin ko na makakabuti. Financial freedom, kahit hindi rin masaya, basta tingin ko makakabuti siya. May self-satisfaction pa rin or fulfillment. Hindi ka fino-force, di ba? Pero after years, financial freedom, healthy body, skills, confidence. No, totoo yan. True repetition talaga. Discipline over motivation. Motivation ay temporary, may araw na ganado ka, may araw na tamad ka. Kung motivation lang ang aasahan mo, hindi ka magiging consistent. Pero naano ko to sa isang podcast, sabi, hindi rin nagmamatter yung discipline lang kung wala ka talagang ambition talaga or tinatawag nilang mission. Kasi yung discipline, pwedeng mawala rin yan eh kung wala ka talagang clear direction kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo. Pansinin mo yung mga ibang disiplinado. Oh, sure, hindi kasi nanggagaling sa identity yung discipline eh.
Ibig sabihin yung score talaga. Pero kung meron ka talagang ambition, which is yun talaga sinisigaw ng kalooban mo, magiging consistent ka dun. Tawag ko nga dun habits na hindi na discipline. Kaya nga tong discipline, alam ko makaka-catch up din sila sa sinasabi ko. Pero for the sake of formality na lang, discipline tawag natin dun sa consistency. Pero sa totoo, kung identity ang batayan natin, habits na siya. Ibig sabihin, ikaw na kasi yung taong yun eh. Kuwari, ikaw yung healthy na tao. Dahil nga healthy ako, mag-exercise ako, kakain ako ng unprocessed food, matutulog ako ng 8 oras. Kasi nga, ikaw yung healthy na tao, di ba? Hindi yung gagawin ko to para maging healthy ako. Baliktad, di ba? May araw na tamad ka, kung motivated lang asahan, hindi ka magiging consistent. Discipline na nagsasabi, hindi ko man gusto gawin, gagawin ko pa rin. O hindi, identity pa rin talaga ako naniniwala. Kasi itong discipline, medyo fluctuating pa rin to eh. Kasi yung habits talaga, yun yung core talaga ng identity, habits eh. Kaya mapapansin mo yung karakter ng tao kapag kumikilos pa rin talaga siya kung wala nakatingin. Habits na yun, ibig sabihin, yun talaga yung karakter ng tao na yun. Yun talaga yung siya. Diba? Imbis na sabihin gusto kong maging successful, sabihin ako ay taong ginagawa ang mahihirap na bagay. O yun o, tingnan mo, ako ay taong ginagawa ang mahirap na bagay. Kaya nga, ano eh, di ba dun sa kay Neville Goddard, yung assumption, law of assumption, I am, makapangyarihan yung I am eh. Kasi nga, pag sinabi mong I am, paulit-ulit mo sinasabi yan sa sarili mo, pero take note pinaniniwalaan mo, is yun talaga magiging perception at focus mo sa reality mo. Which is yun yung magkokolap sa reality mo. Kasi yun yung paniniwala mo eh. Kaya nga yung mga sinishare ko dito, di ba, meron akong clip na maging delusional ka. Tapos meron ding mindset na magiging ano ba yan? I will win no matter what, di ba? Kasi ang focus mo lang doon talaga yung papabor sa'yo. Hindi mo bibigyan ng attention yung hindi talaga papabor sa'yo. Kapag naging, ayun na nga, di ba, pinasok na ni chat. Kapag naging identity mo ito, automatic na sumusunod ang actions. Yes, fuck yan. Positive effects, mas mataas ang confidence kapag alam mong kaya mong gawin ang mahihirap na bagay. Tumataas ang self-confidence. Well, yung confidence kasi, ano yan acceptance lang yan ng sarili mo, yung good side at bad side mo. So, hindi ako naniniwala yung confidence na nanggagaling sa napatunayan or resulta. So, di ba? Hindi ako naniniwala dyan sa ganyan. Kasi yung confidence choice pa rin yan eh. Pwede mo sabihin, I am confident, di ba? So, mas mababa ang anxiety. Kapag nasasanay ang utak sa discomfort, hindi ka madaling mataranta. O kasi nga ito nga yung 'di ba, subconscious reprogramming din ng katawan. Tsaka ng utak, 'di ba? Pag nasanay ka kasi sa discomfort, ibig sabihin yung makakabuti pa rin sa hindi ka nabibigla. Ibig sabihin kasi kung wari naka-encounter ka ng mga hardship sa buhay mo, maning-mani na lang siya sa iyo kasi nga na-experience mo na siya 'di ba? Actually, yung trainin mo nga sarili mo na gumawa ng mga task na mahihirap na ikakabuti mo. So, dahil ginawa mo nga yun is lahat ng challenges na iba to sa'yo, maning-mani na lang sa'yo, di ba? Ma-overcome mo yan. Hindi ka naghihintay ng motivation, action agad. Ito, mas importante to. Yung hesitation kasi, ano yan dapat talaga, ganito kasi ang habit setting. Sa araw-araw mo, may time ka dapat for trabaho, may time ka dapat for train, may time ka dapat for entertainment, which is dapat onti lang dapat Pero kung talagang gusto mong mag-dominate, wala ka na dapat time for entertainment. Kung domination yung pag-uusapan natin kuwari gusto mo maging successful financially sa mabilis na time span, wala ka dapat time na entertainment, all in ka dapat. Tapos, yun, time for bonding. Pero kung successful financially,
Sa una, wala ka dapat time for bonding. Medyo malupit siya, di ba? Kasi nakikita ko na yung mga taong talaga sa successful financially, wala silang time dyan. Waste of time kasi yan eh. So, yun nga, 'di ba? Depende na lang talaga sa iyo. Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo na mag-set talaga kayo ng routine daily. Tapos nawawala na kasi yung negosasyon sa sarili mo na gagawin ko ba 'to? Well, naka-schedule gawin mo na lang siya. Ito yung oras na kakain ka, magte-train ka, matutulog ka, magbabasa ka. Kasi pag hindi mo siya nagawa, self-betrayal lang mararamdaman mo, 'di ba? Kaya kailangan kumilos ka kaagad, 'di ba? Mas resilient, mas mabilis kang makabangon sa failure. Oo, totoo kasi napagdaanan mo na 'yan eh. Train mo nga sarili mo, 'di ba? Na ma-encounter yung mga hard task na makakabuti sa iyo. Mas maraming opportunities dahil kakaunti ang gumagawa ng hard task. Totoo 'yan. Sa totoo lang, konti lang talaga yung may mindset na ganito or may inner power talaga na talagang ito yung tinatawag nilang grit, 'di ba? Yung grit talaga na i-achieve yung ambition mo no matter what happen, 'di ba? Kapag ginagawa mo sila, lumalamang ka. Fact din yan talaga kasi nga marami talaga kasing mga tao na sa feelings tsaka emotion. So, kung pure logic ka lang talaga, execution lang talaga. Lahat, ito makakabuti sa akin, execute, action. Kaya nga, di ba, action solves everything, di ba? Yun yung shinare ko about yun kay Andrew Tate na motivational podcast niya. Hard habits na dapat sanayin. Physical, weight training, running, walking, stretching, healthy eating, sleeping early. Yan yung sa physical Sa mental naman, reading books, learning skills, journaling, meditation, solving problems. Pero wala siyang yung routine. Walang daily routine na nilagay si Chat. Kasi less na yung negotiation. Ewan ko kung saan niya ilalagay yan. Financial, saving, investing, building business, learning sales, learning marketing. So, importante yan. Okay, ito mga blueprint na to Career, upskilling, networking, practicing communication. Para sa akin, communication talaga. Tsaka yung confident na mag-speak. Yung wala kang inhibition. Tsaka yung bawat salita mo, bitaw mo ng mga word clear at walang hesitation, di ba? Kasi yung mga tao talaga, napapasunod sila sa confidence. Ganun kakapangyarihan yung domination sa confidence talaga. Parang nakaka-hypnotize kasi yung confidence eh. Tawag dyan inner projection talaga eh. Yan yung sinasabi nila silent confident, di ba? Digital creating content, video editing, AI tools, writing, copywriting. So, ito yung mga strategy. Do the hard task first. Tinatawag itong eat the frog. Sa umaga pa lang gawin ang pinakamahirap, mas mataas ang energy. Totoo yan. Kaya nga sa umaga, ang ayoko na i-share. Pero yun nga, 'di ba, gawin niyo yung pinaka hard task talaga sa umaga. Strategy number 2, 5-second rule. Kapag alam mong kailangan gawin, yes, action agad. Gagawin mo siya agad. 1, 2, 3, 4, 5, go! Gawin mo na, di ba? Huwag ka na mag-hesitate. Kesyo pumabor yan or hindi, data pa rin talaga yan. Ang masaklap is, anong tawag doon? Pinalagpas mo yung yung panahon, yung tawag doon? Opportunity yun, pinalagpas mo yung opportunity. Kahit nga din kahapon nagpunta ako sa Mega Mall. Meron kasi akong ginawang podcast episode. Sabi ng kalooban ko, wag ko i-share kasi masyado ako nag-divulge ng masyado sa sarili ko Kaya hindi ko siya sinare. Dapat talaga i-share ko siya kahapon. So ako kahapon meron ako nataypan na chick doon sa Mega Mall. In-chick siya pero parang nanay na kasi parang may nilalaro na bata. Pero kahawig ko kasi siya Tapos mukhang model type na chinita. Tapos narinig ko Chinese yung salita.
So dahil nga gumagawa akong podcast, hindi ko naisip na itaas na lang yung cellphone tapos itutok sa kanya para kunin number or ibigay ko number ko, ganun. Naalala ko na lang, nga no, pwede ko palang gawin yun kahit busy ako gumagawa ng podcast kahapon. Di ko siya naisip talaga. Minsan na lang nagpe-play na lang sa bahay na eh. Yung sabi ko, nga no, sana pala tinaas ko ng cellphone ko tapos tinuro ko sa kanya. Kasi tumitingin din siya eh. Tapos medyo lumalapit din. Kasi nga, nako-curious siya bakit ako tumitingin. Pero yung tingin ko, walang, alam mo yung silent, as in wala kang mararamdaman na vibe. Alam ko makaka-relate kayo niyan kasi nakikita niyo yung video ko na yung mata ko, parang silent lang talaga siya, tsaka yung vibe. Strategy 3, 2-minute rule. Kung sobrang hirap magsimula, sabihin gagawin ko lang ng 2 minuto. Karaniwang kapag nakapagsimula ka na, mas madali ang ipagpatuloy. Kasi nga, yung first 2 minutes lang naman talagang mahirap eh. After nyan, pag nagawa mo na, is tuloy-tuloy na talaga siya. Sa totoo, kumari, gumagawa ako ng affiliate videos. Kinakaladkad ako niyan minsan, pero may time talaga na majority ng time talaga ginaganahan ako. Pero may time talaga na parang kinakaladkad ka. Tapos, ayun, once na maumpisahan mo siya, 2-minute rule, once nag-start ka talaga, wala na, tapos na. Tuloy-tuloy na siya, may enjoy mo na. Strategy 4, progressive overload. Katulad ng gym, unti-unting nagdadagdag ang hirap. Week 1, 10 minutes reading. Week 2, 20, 30. Ganito rin sa negosyo. Workout, content creation, pag-aaral. Kailangan mo talagang mag-constantly improve talaga eh. Kasi kung hindi ka nag-i-improve, stagnation ang mangyayari. Tapos parang wala ka makikitang pattern na talaga na pagbabago. Strategy 5, build systems. Huwag umasa sa willpower. Magkaroon ng routine. Yan nga yung sinasabi ko, 'di ba? Na magkaroon ka dapat ng oras. Oras na sa workout, reading, work. Kapag routine na, mas counting mental effort ang kailangan. Kasi nakaset na siya. Ibig sabihin, ang rule kasi dito sa system building is nakaset na siya as final. Walang negosasyon. Kasi nga final na siya eh. Yan yung daily routine mo. So, pagka hindi siya, hindi mo sinunod, parang feel mo sa sarili mo, binitray mo yung sarili mo, which is nakakainis talaga. Alam ko makaka-relate nito yung mga talagang nasa habits talaga nila yung mga ginagawa nila. Malalaman nyo yung sinasabi ko na maiinis ka talaga pag hindi mo nasunod yung mga habits mo na makakabuti. Remove temptations. Mas madaling gawin ng hard task kapag wala ang distractions. Ilayo yung cellphone, i-off ang notifications, tahimik na workspace. Totoo yan kasi mas makakapag-focus ka at mas free kang gumalaw kasi nga walang distraction. Usually, hindi naman ako nadidistract sa cellphone, notification, or workspace. Nadidistract ako sa tao. Tao talaga. Ewan ko sa inyo tao talaga sa akin ang biggest distraction. Reward yourself. Pagkatapos ng hard task, magkape, manood ng movie, maglakad, kumain ng paborito, hindi bago ang task ang reward. Totoo yan. Kailangan mo rin talagang i-reward yung sarili mo. Kasi parte na yun ng identity mo eh. Strategy 8, measure progress. Hindi mo ma-improve ang hindi mo sinusukat. Workout, reading, saving, sales, video uploaded. Dito na papasok yung self-awareness. Kung wala kang nakikitang improvement, 'di ba? Ibig sabihin parang may mali. So, kailangan mo talagang mag-improve pa. Strategy 9, become comfortable with boredom. Hindi lahat exciting. Successful people can work even when bored. Ito ang malaking advantage. Kasi ang importante pa rin dito yung parte ng identity. Kasi yung everyday naman talaga nakaka-bored sa totoo lang eh. Pero, yung paggawa talaga ng mga hardship na ikakabuti sa'yo, malaki talagang advantage nun. Kasi alam mo, itong difference ng mga tao talaga na nagiging consistent.
Kaya nila ginagawa yun kasi for the sake of benefit, which is yun yung mindset ko, 'di ba? Kaya ako ginagawa yung mga bagay or mga ganyan na tingin ko makakabuti kasi tingin ko nga makakabuti. So kahit na naboboard ka, mayroon ka motivation na tingin mo makakabuti. Consistency beats intensity. Mas mabuti ang 30 minutes every day kaysa 8 hours isang beses tapos wala nang kasunod. Malamang self-explanation na yun, di ba? Kasi wala naman talagang businessman na nagbenta talaga ng one day lang, naging successful sa sales at huminto na. Everyday na nila ginagawa yan hanggang katapusan, di ba? Tapos, kung gusto mo maging healthy rin, everyday ka rin kakain ng unprocessed food, magte-training ka rin 3 times to 4 times a week, matutulog ka ng 8 hours. Yan lang ang key for longevity ng buhay na less ang sakit. Tsaka heavy metal detox. Which is walang nagsishare niyan, ako lang. Kasi naniniwala ako, walang kwenta yung training mo, sleep mo, tsaka yung hindi mo pagkain ng unprocessed food kung hindi ka nag-heavy metal detox. Kasi nga, nag-accumulate yan. Lalo na kung patanda ka ng patanda. Yan yung nagkakos ng cancer, varicose veins, kung ano-ano pang sakit mo. Yan talaga sinisisi ko. Lahat ng sakit galing talaga sa heavy metals. Or tinatawag nilang nanotechnology dahil sa processed food, contaminated water, pollution. Di ba yung usok ng tambucho, di ba? Metal yun eh, metal. May metal particles yun. So pag nalalanghap mo yun, papasok yun sa kakalat sa dugo, sa buto. Mga prinsipyo na dapat tandaan. Comfort gives temporary pleasure, discomfort builds lasting growth. Ang bawat hard task na natatapos mo ay nagpapalakas ng disiplina. Kasi nagiging normal na siya. Yun lang naman yun eh. Kasi nga, true neuroplasticity. And yun na yung comfort level mo. Ibig sabihin, nandun ka na sa level talaga na, ito na yung comfort level ko eh. Kaya nga merong mga tao talaga na workaholic. Hindi sila nagre-retire after 65 kasi nga, yun na yung nila eh, komportable. Meaning identity na nila yun. Sila talaga yung taong workaholic. Hindi kailangan maging perfecto, ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Ang skills, kalusugan at magandang ugali ay bunga ng libo-libong maliliit na tamang desisyon. Fact. Lahat yan ay choice. Hindi yung tatangayin ka na lang ng sitwasyon, ng emosyon mo, or etc. Ang pinakamahirap na gawain ngayon ay kadalasan nagiging pinakamadaling gawin sa hinaharap dahil sa paulit-ulit na pagsasanay. Kasi pag na-encounter mo, which is talagang may encounter mo kasi up and down ng buhay eh. Naniniwala ako dyan na lahat talaga may encounter mo yung hardship. Kasi parte talaga ng duality yan, yung hardship. Sa paglipas ng panahon ng mga taong palaging pinipili ang mahihirap ngunit kapaki-pakinabang na gawain ay nagkakaroon ng mas malaking oportunidad, mas matatag na kumpiyansa sa sarili at mas mataas ang posibilidad na maabot ang kanilang mga pangmatagalang layunin. Kaya ngayon pa lang talaga magkaroon na kayo ng ambition, mag-focus sa sarili, mahalin nyo yung sarili nyo para gagawin nyo itong mga to, diba? Sanayin nyo sarili nyo i-rewire through neuroplasticity. So, paano kung may natutunan ngayon dito? Mag-follow lang. Peace.